Fire signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video, at sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet, necklace, at ng ating Tiars bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Yan po yung aking Facebook page, at nandyan din po yung ating email. So para saan nga ba ang ating Tiars bracelet at ang ating Evil Eye Amulet? Pampaswerte po yan sa love life, sa career, sa business, sa travel. Kung meron dito gusto nyong ma-promote, gusto nyo magkaroon ng salary increase, para saan pa yan? Sa health, okay din yan. Sa sugal, okay din po yan, pero use it wisely. Pangontra po yan sa kulam, sa barang, sa sumpa, sa mga, ano pa ba? Sa mga nag-i-evil eye po sa inyo, sa mga naingkit sa inyo, at pangontra din po yan sa aksidente. So kung interested po kayo, again, message po kayo directly sa ating page or sa ating email. Tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo. Yan. Ano po yung mensahe for you? Mensahe po natin. And by the way, nagsiship po tayo dito sa Pinas at international. I mean, even sa abroad. We have, be honest with each other. Ayan po. Be honest with each other. So, meron ba kayong kadil? Meron ba kayong mga tao na makakausap ngayong araw na hindi nyo talagang maging honest sa kanila? Yan po. Diba? Para maging maganda yung flow ng pag-uusap. Para mas maging magaan din po sa pakiramdam po ninyo. Kasi iba talaga, 'di ba, kapag may tinatago tayo dun sa kausap natin, it's either sobra tayong nag-iingat dun sa mga sasabihin natin. Kaya ayan po, maging honest lang po kayo para mag-progress pa yung kung ano man pong transaction, ano man po yung pag-uusapan ninyo ng taong ito. Pwede rin na mas maging honest po kayo sa inyong sarili. Ano ba yung gusto ninyo? Tingnan natin, ano pa yung mensahe for you? Spirit guide, mensahe pa po natin kay fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Happy birthday po, Leo. Meron tayo ditong spotlight, limelight, audience, self-absorbed. Ayan. So, di ba nakatapat sa iyo ngayon ang ilaw? Ibig ko bang sabihin ay pwedeng marami pong nanonood sa iyo ngayon. Maraming nagmamasid sa iyo. Nasa spotlight ka. So, parang kung ano man yung gawin mo, mayroon at mayroon talagang masasabi about sa'yo. Or may maipipintas sa'yo. Ganun na nga lang. Fire signs. Kaya, anuhin ninyo kung ano ba yung worth it, diba? Worth it ba yung hirap na nararamdaman ninyo ngayon? Or sabihin natin kung meron ngang mga tao na hinuhusgahan kayo, ano ba, worth it ba yung panghuhusga nila, or wala ka bang pakialam sa panghuhusga nila kasi alam mo naman na masaya ka dun sa pinili mo at alam mo naman na wala kang tinatapakang tao. Tandaan nyo po na hindi masamang piliin ang inyong sarili. Tingnan natin ano pa yung mensahe para sa'yo. Ano pa ba yung mga pwedeng maganap? Ano pa po ang pwedeng maganap, Spirit Guide? Okay, tingnan natin antong be honest with each other. We have two of wands. Ayan. Pwedeng kanya-kanya kayo ng plano nitong taong to, or kung sino man tong kadil mo. Sabihin natin dito sa pag-uusap ninyo, dito sa connection ninyo, is meron kayong hinihintay na benefits. Yung tao din na yun, meron din siyang hinihintay na benefits. So, maging honest kayo kung ano ba yung benefits na yun. Para naman, di ba, kung magkakatransact nga kayo ng taong to, is parehas kayong kikita. Parehas kayong may mabe-benefit dito sa transaction po ninyo. So, di ba, walang lugi, patas kayo dito. Tingnan natin kung ano pa po yung mensahe. What is spotlight? Okay. Baliktad pala. May mga nakabaliktad na card.
Pero okay lang yan. Ano naman tong spotlight? We have the Hierophant. Okay. May iba po sa inyo dito. Maaaring pagdating to sa pag-aasawa po ninyo. Ayan. Hindi ko alam kung kakakasal lang ba ng iba sa inyo. Pwedeng yan pa yung pinag-uusapan ninyo about sa wedding or about sa nangyaring kasalan. Okay? Meron din naman po dito, pwede po na ang pinoproblema po ninyo ay pagdating po sa inyong parents, sa inyong tradition. Okay. So, nangangamba yung iba sa inyo. Aware talaga kayo, or hindi pala aware, cautious kayo sa mga pwedeng sabihin ng family members ninyo sa inyo. Yan o. We have the Hierophant. Tignan natin, ano pa yung mga pwedeng mangyari sa'yo ngayong araw. We have Two of Pentacles. So, may decisions ka na, or may decision ka na ibababa dito ngayong araw. We have Nine of Pentacles. Meron ako nafe-feel dito, pwedeng madidisappoint sa'yo yung isang tao. Pwedeng inaasahan ka kasi niya dito eh. Yan, parang madidisappoint siya. We have Four of Pentacles. Okay, pwedeng may usapan kayo dito ng taong to. Or sabihin natin, may hiningi siyang favor sa'yo. Pero kasi nakikita ko, kung ano lang talaga yung kaya mo, yun lang yung ibibigay mo sa taong to. Yes. Sabihin natin, natututo ka na ditong tumanggi, fire signs, or marunong ka nang tumanggi pagdating dito sa taong to. Hindi ka na niya makontrol. Yun yung nakikita kong energy. So, kaya may madidisappoint dito. Tingnan natin. Pagdating sa iyong pamilya, kamusta? Sa pamilya naman, we have Four of Cups in reverse. Tingnan natin. We have the Magician. Okay, sa mga decisions mo, pinapakita po dito na wala silang magagawa. Tapos, naiinip ka rin kasi dito. Pwedeng yung iba sa inyo, nakakulong kayo, feeling trap kayo dito sa inyong family, sa mga responsibilities. Kaya po, fire signs, yung iba sa inyo, ayan, you will take initiative talaga, or a move, diba? Para sabihin yung nararamdaman mo, at kung hindi ka man nila maintindihan, parang, it's over na. Okay, pwedeng kasi yung iba po sa inyo sobra-sobra na din yung mga natulong ninyo dito sa inyong family. Kahit kayo, yung iba sa inyo, meron na kayong sariling pamilya. Pero ano ba, sino ba dapat ang unahin mo? Yung binuo mong pamilya o yung pamilyang pinanggalingan mo? Yan. So, pwedeng yun yung dilemma ninyo ngayong araw na ito. Or pwedeng hindi lang yan ngayong araw, matagal-tagal na rin yan. Pwedeng ngayon lang po kayo talaga makakapag-decide. Kaya nga sabi dito, maging honest kayo sa isa't isa. Okay? Or kung meron kang partner dito, meron kang karelasyon, maging honest ka dun sa tao na yun kung ano ba yung, sabi natin, ano ba yung kaya mong gawin, ano yung pwede mong gawin para sa family mo. Tignan natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa mga friends, sa mga taong pwede mong makasalamuha ngayong araw. So, we have Ace of Swords. Makatahimik naman yung mga taong ito. So, siguro po, meron dito is marami kang mga tao na makaka-deal na unbalance po or block yung kanilang heart chakra. Tignan natin. Five of Pentacles. Panlalamig. Mukhang hindi to makikipag-usap or tahimik ba? Tahimik yung mga tao na makakasalamuha mo ngayong araw. Parang wala sila sa mood makipag-usap. Or ganito, pwedeng kung hindi lang din naman kung hindi lang din naman about sa kanila yung pag-uusapan, wala kang maririnig na response mula sa kanila. So, meron ditong mga tao na pinapahalagahan lang nila yung mga nararamdaman nila kaysa dun sa nararamdaman ng mga kausap nila or ng ibang tao. Tingnan natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa kaperahan. Pagdating sa kaperahan, we have the Fool. Medyo natatakot yung iba sa inyo na mag-take risk dito. Okay lang din naman, no? Kasi yung iba sa inyo, pwedeng hindi rin naman talaga ganun kaganda yung inyong finances. Kaya natatakot kayong mag-take ng risk. Ayan. Kaya lang kasi, kung palagi daw kayong matatakot, hindi talaga magiging stable yung finances ninyo. Ayan po. Natatakot kayong maglabas ng pera ngayon. Hindi ko alam kung pampuhunan ba yan sa business, for investment ba yan. So, yun po. Pag-isipan yung mabuti. Kasi kung magpapadala po kayo lagi sa takot ninyo, wala.
Yan. Parang laging, kung ano lang yung, kung nasaan kayo ngayon, parang hanggang dun lang talaga. Kaya pag-isipan nyo pong mabuti. Tignan natin pagdating naman po sa mga may utang sa inyo. Tignan natin kung makakabayad na ba. We have the Emperor. Kailangan kayo po yung gumawa ng initiative para singilin yung mga to. Kasi kung hindi nyo po sisingilin, hindi rin magbabayad. Medyo makapal yung mga mukha, ano. Yan. So, walang kusa kasi yung mga taong may utang sa'yo. Kaya kailangan po ikaw mismo yung maningil. At saka pag maniningil ka, wag yung parang ikaw pa yung mahinhin, ikaw pa yung nahihiya. Kailangan, 'di ba? Kailangan may dating yung paniningil mo. Lalo na kung yun nga, may mga tao dito na hindi marunong makiramdam at walang kahihiyan. Tignan natin ano pa yung mensahe pagdating naman po kung kayo naman po yung may utang. Tignan natin kung makakabayad na ba. We have the moon, yung iba sa inyo hindi pa. Ayan. Mukhang may mga inaayos pa kayo dito. But nakikita ko naman na pipilitin nyo naman po. Kaya lang medyo mahihirapan po talaga kayo na makabayad sa ngayon. Tingnan po natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa pagdating naman po sa mga mag-a-apply ng trabaho. Yung mga mag-a-apply pa lang. We have Ace of Cups. Okay, karirin nyo po talaga. Hindi lang yung trabaho, karirin nyo po yung pag-a-apply kasi, ayan, pinapakita dito na karamihan po sa inyo ay matatanggap kayo sa work. Ayan. Parang unang try nyo pa lang, for interview kaagad kayo, and then, ayan po, magpo-proceed talaga siya. So, ayan na. Grab nyo yung opportunity na yan. Yung iba naman po sa inyo, pwedeng may i-offer sa inyo. So, dito meron lalapit na opportunity. Nasa sa inyo na lang yun kung tatanggapin nyo ba or hindi. Check naman natin pagdating naman po sa trabaho. Okay. Yung may mga binibentang property. Tingnan natin. We have the Hanged Man. Okay, medyo matagal-tagal nyo pa yan bago mabenta. The Hanged Man yung energy natin dito. So, kailangan nyo siyang pagtuunan ng pansin kasi kung kunwari, naghihintay lang kayo na okay, sige, kung may mag-message, kung may interested, ganon, kailangan po parang kunwari, weekly kayo nagpo-post, ganon, weekly ninyo ina-update yung post ninyo or kung pwede nga everyday, mas mabilis po ninyo yung mabebenta. Pero kung maghihintay lang kayo talaga ng magme-message sa inyo, matatagalan po. So, need mo dito ng efforts. Check natin sa trabaho naman po, kamusta? Sa trabaho, we have Two of Swords. Nagdadalawang isip kayo dito. We have King of Pentacles. Okay. Parang nagdadalawang isip yung iba sa inyo dahil sa isang tao. Okay. May tao dito na nakakaapekto sa decision ninyo pagdating dito sa trabaho if magi-stay ba kayo. Or kung merong nag-offer sa inyo dito, tatanggapin nyo ba yung offer ng tao na yon? Okay? Tignan nyo pong mabuti. Yung iba naman sa inyo, fire signs, maganda na po yung inyong position dito sa trabaho. So, tignan niyo kung ano ba, may hinahanap pa ba kayo pagdating sa career nyo or satisfied na kayo dito, kontento na po ba kayo at dito na ba kayo magre-retire. Check natin pagdating naman po sa negosyo. Kamusta naman po ang negosyo, Spirit Guide? Sa negosyo, we have Three of Swords. Ayan. Meron tayo ditong death card. Okay, nag-hold on po kasi yung iba sa inyo. Actually, medyo hindi maganda yung sales ninyo ngayong araw. Nag-hold on kasi kayo dito. Parang nasasaktan kayo. Or sabihin natin, meron kayong kailangang i-release na products. Pwedeng sabihin natin, baka palugin nyo na i-release yung products na yon. Pero mas better kesa naman mas standby po dyan sa inyo at totally wala kayong kitain doon. So, ayun, pwedeng may pagpapalit kayo dito na gagawin, pagpapalit ng mga produkto, ng pangalan, ng pwesto, yung iba po sa inyo. So, medyo nalulungkot kayo dito. Pwedeng, meron talagang mga, mga galaw po ninyo o mga strategies ninyo na hindi talaga kumita. So, kailangan ulit ng pagbabago. Huwag po kayong ma-dishearten dito. Huwag po kayong ma-frustrate. Ayan. Tuloy lang po ang laban pagdating dito sa inyong negosyo. Kasi may pagbabago naman na pinapakita. Okay, so kung gagawa kayo ng pagbabago, pagdating sa inyong negosyo, pwede pa po kayong makabawi. O yung mga losses ninyo nakaraan, mababawi nyo po yon. Tignan natin pagdating naman po sa mga single.
Sa mga single natin, we have strength. Ayan. We have justice. Hindi ko alam kung meron ba kayong gustong gantihan or meron ba kayong hinihintay. Ayan po. Okay. Pwedeng may hinihintay kayo dito. Pero yung iba kasi sa inyo, ayan, parang nagpapakatatag na lang talaga kayo. Meron kayong gustong patunayan. Okay? So, ayan, yung iba sa inyo, baka still single pa rin kayo. Kasi meron kayong gustong patunayan. Pwedeng pagdating sa ex ninyo yan, pagdating sa mga tao na may sinasabi sa paligid po ninyo. Ay, mga tao sa paligid nyo na may sinasabi sa inyo. Tignan natin pagdating naman po sa mga married natin. Sa mga married, we have Queen of Cups. And we have Knight of Swords. Okay, marami ngayon ng mga married natin, kinakalma po ninyo ang inyong sarili. Pero meron kang gustong kausapin dito. Hindi ko alam kung ano ba yung issue sa marriage mo, pero meron kang gustong kausapin. This could be your asawa. Tignan natin, ano pa yung mensahe. Pagdating naman sa mga in a relationship. Sa mga in a relationship, we have Four of Wands and we have Knight of Wands. Ayan. So, stable naman po ang inyong relationship. You are very passionate with each other. Nakikita mo yan, nagtitinginan pa kayo ng person mo. Ibig sabihin, very honest kayo sa isa't isa. Very passionate kayo. Nandun pa talaga yung spark sa inyong relationship. And yes, mas magiging matatag pa yung inyong relasyon sa mga susunod na buwan. Yan lamang po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.